guys, good morning. Ayan, today is Saturday. Medyo late na kami gumising. Kasi nga walang pasok. As 9 na. Gising na agad si Sky. Hi, Sky. Hi. Bungi. Bungi ka? Ay, na-prepare ako ng breakfast namin. Light breakfast tayo kasi malapit na din mag-lunch. Sky, padala to kay Daddy. Bata, padala kay Daddy. Padala kay Daddy sa taas. What's that? Thank you. Oh, Luy, nalaglag yung ano mo. Remote. Ito kay Sky. Kain tayo, guys. Kumakain na si Sky. Kape tayo. Alam nyo ba, 2:00 na ako nakatulog. Nag-leg cramps ako kagabi. Kahapon. Leg cramps, hindi ko alam kung spasm or leg cramps yun. Basta sobrang sakit ng legs ko. Mula dito hanggang dito. Hanggang dito. Sobrang sakit. Yeah. You watched this already. I know. Nanonood kasi ako ng mga news about dun sa di ba, national concern yung sa mga sabongero. Talagang sinusubaybayan ko siya. Ayun. Nakita ni Sky, meron daw dun sa TV. Ay nga pala, may bag dun na trolley. Ayun. Ano yan? Bigay ng mami ni Pepper. Kay Kuya Choi yan. Yung sa kuya ni Pepper. Binili nga daw. Tapos, ayaw daw ni Kuya Choi. Kasi big boy na daw siya. Gusto niya backpack yung mga classmates niya, mga naka-backpack. So, binigay ni mami ni Pepper. Kay Sky. Ayan. Nagustuhan ni Sky. Sa Monday, gagamitin niya na daw. Thank you, Lizelle. Thank you. Kung nanonood ka man. Kain tayo. Thank you, Lord. Double hazelnut spread. Masarap din. Ayun nga, nagkaroon ako ng muscle spasm or leg cramps. Kagabi, sobrang sakit. Actually, nung Thursday ng gabi, naramdaman ko na siya nangangalay yung legs ko. As in, normal na ngalay lang, na tolerable. Nilagyan ko lang ng, ng efficacent oil. So, siguro parang feeling ko, ewan ko, ano ba ginawa ko nung Thursday? Bakit nangalay yung legs ko? Nagpunta lang naman ako ng shop. May nilakad kasi kami nun ni Daphne. Pero parang di naman yun effort na tumatayo ako na matagal. Kumbaga everyday ko naman na ginagawa yung mga bagay-bagay para magkaroon ako ng leg cramps. Na parang hindi ko masabi na sobrang pagod na pagod ako noon para magkaroon ng leg cramps. Pero naramdaman ko nga yun, nangangalay. So nilagyan ko ng efficacent. And then nag-okay naman. Tapos kahapon, Friday, nung pagka-uwi ko, naghuhugas na ako ng mga plato. Kasi ako yung taga-hugas ng plato eh. Minsan sa gabi ko siya nagagawa. Naghuhugas na ako ng plato. Nararamdaman ko na naman, nagka-cramps na naman ako. Hindi siya yung cramps na pulikat ha. Iba yung pulikat na sinasabi ko na pag nag-contract yung muscle, tapos i-ganon mo lang, okay na. Ano siya, buong legs ko. Parang pinipiga yung mga muscles ko. Parang ganon. Tapos ang sakit-sakit na parang hindi mo magalaw ng maayos, hindi ka makalakad ng maayos. And then, after ko maghugas ng plato, ayun nga, nilagyan ko siya ng efficacent oil. Tapos, nag-rest lang ako dito sa baba. Si Sky tsaka si Daddy, natutulog na sa taas. Tapos, nung nakahiga na ako, matutulog na ako, nagpapaantok na ako, doon ko talaga naramdaman yung sobrang sakit. As in, parang pinipiga yung muscle mo na, basta ang sakit niya, ang hirap i-explain yung sakit. Parang sharp pain sa mga muscle mo na parang pinipiga, parang kino-compress, alam mo yun? Yung mga muscle mo. Mula dito sa parang half ng upper leg ko hanggang pababa. Hanggang dun sa, dito nga sa paa ko. Hindi, yung paa ko hindi. Hanggang dito lang sa parang hanggang dito lang, hanggang dito. Yan, hanggang dyan. Tapos, mula dito sa gitna. Pero pinakamasakit, yung likod ng legs ko. Yung dito. Yung sa gastrocnemius muscle. Ayan, dyan yung pinakamasakit talaga. Tapos, hanggang mga alauna, iniinda ko siya. Hindi ako makatulog. Nanonood lang ako sa YouTube na mga pampaantok ko. Yung kala Dan si Xiaoge.
tsaka kay Lizzy, yung mga ganong video, yung mga farm, tas nakaka-relax. Yun, kapag gusto ko nang makatulog talaga ng dire-diretso, bukod sa SB19 na videos. Yung SB19 videos kasi, pag nanonood ako noon, naa-alive ako. Kasi nga nakakatawa sila panoorin. Tsaka syempre, may excite ka kasi nga, fan ka. Kapag gusto ko nang, yung talagang gusto ko nang matulog, nagsuswitch na ako sa mga ganong videos, yung mga farming, yung mga, basta nakaka-relax kasi yung mga sounds nun. So yun, kagabi, nanonood ako ng mga ganon para ma-relax ako. Para hindi ko mainda yung sakit, pero hindi talaga kinaya. To the point na, ginising ko na si Daddy Andy, sabi ko, nag-complain na ako, sabi ko, ang sakit-sakit ka ako ng legs ko, pakimasahe. Di minasahe niya, nilagyan niya ulit ng Epicasen, ayan. Masahe siya ng mga ilang minuto din. Siguro mga 20 minutes niya ako minamasahe kagabi. So, yun, after niya masahihin, ganun pa din, ang sakit pa din. So, nag-research ako kung ano yung pwede kong gawin, kung ano yung dahilan. So, wala akong choice, ininuman ko ng gamot, hindi ko kaya, naiiyak ako sa sakit, umiiyak ako kagabi. Ano tawag dito? Nagmepinamic ako dalawa, nag-double dose ako kasi sobrang sakit. Hindi iniisip ko nga magpapa-ER na ba ako. Nag-double dose ako ng mefenamic acid, guys, para lang matanggal yung sakit niya. So, syempre hindi naman agad-agad e-effect yun. So, mga after 30 minutes, 30 to 45 minutes pa siya bago nawala. Awa ng Diyos, nawala naman kahapon. Nawala din kagabi, mga alas 2 na nawala. Kaya doon na ako, start nakatulog. Parang, alam mo yung pagkawala niya, hindi naman biglang, uy, wala na. Syempre, gradual yung pagkawala niya. Parang masakit hanggang sa unti-unti na matatolerate mo na yung pain. Pero yung peak talaga nung sakit kahapon, talagang naluluha ako sa sakit. Tapos nung bumaba ako para kuhanin yung gamot, kasi hindi alam ni Daddy Andy ko nasan yung gamot, kaya ayoko na mag-utos. Sabi ko, sige, ako na lang. Umaakit ako dito sa hagdan, nagamit ko yung kamay ko. Tapos parang, kasi nga hindi ako makalakad ng maayos. Kagabi ko lang yun naramdaman, guys. Medyo natakot na ako. Sabi ko, parang overthink ako. Sabi ko, baka maparalyze ako dito. Ganun, alam mo, nag-overthink ako na gano'n. Sobrang sakit. Ngayon ko lang naramdaman yung ganong ngalay na extreme yung pain, na talagang parang ginaganon yung mga muscle mo, parang pinipiga. Tapos ayun, nag-research ako kung ano yung pwedeng cause, ano daw, pwedeng dehydration, pwedeng kulang ka sa electrolytes, kaya nagkakaroon ng leg cramps, or pwede rin may mga medical na underlying condition. Pero naisip ko nga, baka mamaya ka ako, dehydrated pa din ako. Kasi doon nakaraan, nag-vomiting and diarrhea ako, diba guys? So inisip ko, baka kulang pa yung katawan ko sa electrolytes, baka dehydrated pa din ako. Kaya, pwede kong naramdaman, kaya possible na naramdaman ko to na, kaya sabi ni Daddy Andy, bibili niya daw ako mamaya ulit ng Pocari. Yun lang naman naiisip ko na possible cause. Yung huling experience ko na ganito yung pakiramdam, pero hindi ganito kasakit. Pero masakit din yun. Matagal na, guys. Bata pa ako noon, mga nag-work pa ako noon sa DSWD, sa Pampanga. Sa may Lubao doon. Nag-work ako sa DSWD Lubao. Handle ko noon mga special children, as a house parent. Yun, kasi doon medyo matagal ang duty ko doon. Minsan parang mga 12 hours, tapos tayuan, ganun, galaw-galaw talaga, alaga sa mga special children. Doon ko yung nararamdaman, yung ngalay ng legs ko. Tapos ngayon na, yun, may time din na na-experience ko yung ganito. Pero, wala nun, hindi ko na na-experience. Ngayon na lang ulit. Kaya nabigla din ako kagabi. Kasi dati, nag-work din ako nung OFW ako, tayuan din ako nun eh. Tayuan ako nun, maghapon sa casino kasi ako nun. I mean, sa casino yung company, pero sa labas ako sa entrance, sa mga shuttle bus. Yung mga nagwe-welcome sa mga customer, tsaka sa mismong shuttle bus nag-a-assist. Ayun, tapos hindi ko naman to nararamdaman. Kaya nagulat lang din talaga ako kagabi kung bakit ko to naramdaman. Ayun nga, probably because of dehydration or kulang pa ako sa electrolytes. Kasi guys, hindi ko na lang kinuwento sa inyo. Diba nagkaroon ako ng vomiting and diarrhea. Yung diarrhea, nahuli siya. 1 week pa ako nag-diarrhea. Hindi ko na lang kinukwento sa inyo sa mga vlog, pero 1 week pa ako nung nagsasuffer sa diarrhea. Kasi baka manawa kayo, kaka-complain ko na nagda-diarrhea ako. Pero yun nga, 1 week pa ako bago matapos yung diarrhea ko.
Kaya siguro naubusan ng electrolytes yung katawan ko. Tsaka ano. I think that's the possible na reason. Anyway, sabi nga ni Daddy kagabi, gusto mo bilan kita ng ng Pocari. Kasi mas recommended ang Pocari kaysa sa Gatorade, guys. According sa mga nababasa ko. Mas yung electrolytes niya. Kaya Pocari yung iniinom ko. Sabi ko, wag na, gabi na masyado. Alas 2 na madaling araw. Ayoko naman umalis si Daddy Andy ng ganong kamadaling araw. Sabi ko, today na lang. So, yun. Baka mamaya bilan ako ni Daddy Andy. Ayun, nakwento ko lang. Medyo natakot ako ng slight kagabi. Tingnan yung kuko ko, naging green na yung likod. Ito, yung dalawa. Kakapahid ng Epicacid. Tingnan nyo yung kamay ko, yung daliri ko, guys. Alam ko na, sabi ko na to dating-dati sa vlog. Diba normally? Yung linya natin dito, tatlo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Meron ako daliri dito na 4 ang line. 1, 2, 3, 4. Kita nyo? 1, 2, 3. Pero yung isa kong daliri, sorry. Yung isa kong daliri, 3 lang. Ay, yung dito, sa middle finger. Dito sa middle finger. Ito, 3 lang. 1, 2, 3. Pero yung isa, 1, 2, 3, 4. Pero normal naman yung buto niyan. Normal yung buto. Tingnan nyo. Di ba nakaganyan tayo? So, normal naman siya. Meron lang isang fold dito sa gitna. Ayun o. Na dapat, wala. Baby pa lang ako, nakita na yan. Kakaiba lang. Umalis si Daddy, guys. Yung dalawa, ay sos. Ayan, umiihi. Inhian na ang halaman ko. Edi, wow. Oh, ito pa yung isa. See? Oh. Sara-sara na yun. Oh, iyan pa yan. Oh. Umalis na si Daddy. Bumili siya ng Pocari ko. Tapos sa palengke. Bumili siya ng gulay. Kasi may luluto daw siya sa baka. Hindi ko alam kung anong luluto niya, siya daw magluluto. Ang ganda ng bulaklak nitong snake plant. Ayan, namumulaklak yung mga snake plant, guys, ha. Ito yung bulaklak niya. Iba-iba. Depende sa snake plant. Pero namumulaklak sila. Ayan, nabili na ako ni Daddy Auntie ng Pocari. Tapos, ayan, napabila ko dalang hita. Gusto ko dalang hita. Tapos, bumili siya ng mga gulay. May lulutuin siya eh. Carrots, kalamansi, sibuyas, kamatis. Ayan, nagluluto na si Daddy. Ano niluluto mo din? Beef mechado. Mechado. Mechado ba na? Bato. Ha? Ano ba sa tingin mo? Hindi ko alam. Kung ano luluto. Hindi kasi ako marunong ng ganyan eh. Yung mga mechado, mga ganyan. Caldereta. Hindi ko alam lutuin. Maglalaba ako. Unahin ko na yung damit ni Daddy. Ganda ng panahon. Maaraw na. Very good. Di ba na? Di ba na Sunday na? Ganda ng panahon na. Opo, mami. Opo. Pogi ng baby namin na yun. Ang pogi, oh. Saan si Choco? Choco, nasaan? Ayun pala. Ayun pala ang Choco. Hi, Choco! Ang pogi, oh. Ang pogi, oh. Nakakagigit. Ang balbon. Naglalaro siya. Anong nilalaro mo? Ano yan, Sky? And one spawn clone time. Spawn clone 1 times. Marunong ako. I found the box over there, so I'm gonna freeze. Parang layo mo.
Mommy, look. Bango niyan, di parang ano yung amoy pag nasa piyesta. Di ba ganyan yung mga amoy sa piyestahan? Yung may mga tomato sauce. Parang may piyesta Palambutin mo yung beef, be Kain tayo. Beef mechado. Ayan. Ito na yung kay Sky na mix niya. Si Daddy doon kumakain. Nanood siya ng Korean series. Thank you, Lord. Harap? Bihira kasi ako makakain nito Woo! Init ng patatas. Masarap, be. Very good ka. Ito magano. Ano? 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 Nailang ko? Kulit. Be, nilagyan mo tong keso, no? Papadami ang kanin nito. Yan, meron tayong Shopee na i-open. 2:30 na. Mga na-order ko to 3 days ago. Sa isang shop lang naman to. Kasi nagsiselfone ako noon, tapos may nag-pop up na video ng macadamia nuts. 'Di ba trending 'yon sa TikTok at sa Shopee? Pero nakatikim na kasi ako ng macadamia nuts, pero yung may chocolate. And ang daming bumibili nito, so nag-try ako. Maliit lang yung tig 100 grams. Ayan, ito. Naka-buy one take one siya, 179 pesos. In fairness, parang madami-dami din. Ayan, Mr. Squirrel yung brand niya. Yung pangalan ng Shopee, Mr. Squirrel. Lalagay ko na lang sa description box yung link. Ayan, titikman natin to maya-maya. Tapos, vegetable chips. Ito yung spicy. Pero parang wala akong makitang spicy dito sa labas. Kasi may regular tsaka spicy. Ito yung spicy. And then, maliit lang pala to. Super light lang pala nito. Parang mali naman yung binigay sa akin. Tama lang pala. Tama lang pala. Ganito kasi itsura niya. Pero hindi ko na-expect na ganito lang siya kaliit. As in, maliit lang siya. So, yan. Tikman natin. Sky! Do you wanna try? Macadamia nuts. I hope merong yung pambukas sa loob. Ayun, meron naman. Ito, yung pang twist. Ay, may naka-open, no? Ganito siya. Wait lang. Pakita ko sa inyo kung gaano kadami yung laman ng 100 grams. Ayan. Ito lang yung 100 grams. Maliit lang. May may naka-open na isa. Parang may flavor na siya. Harap. Parang may flavor na to. Parang may butter na. Parang sa butter siya niluto. Ganyan. So, ganito siya. Twist lang. Sana tama ako. First time ko to gagawin. Ayun, super dali. Uy, ang sarap. Ang sarap ng pagkamani niya. Creamy. Ang sarap. Bigyan natin si Daddy. Ay, tula lang. Bango. Ang bango nga parang niluto na siya sa butter, no? Ang bango. Bango. Sarap na, de. What's inside? Bango yung ganda.
Parang ano yung nuts niya, no? Parang gatas. Do you wanna try? It's nuts. Pero masarap. Ganito yung amoy sa ano, isang mayo. Try mo to. Nuts to, nuts. Nuts? Mayami yan. Sarap. Ang sarap. Ang ganda. Bili ko sa Shopee. Bite mo. Bite. Ayan yung 100 grams, hindi naman siya ganun kadami. So, mauubos mo siya ng isang kainan. Dalawa pa kami ni Daddy. So, mabilis lang. Ito twist mo lang. Ito twist. Ito twist. Ang sarap niya. Tsaka hindi lang siya plain. Parang may flavor na siya. Alam mo yung may pagka-battery na matamis. Ganun. Ganun yung lasa niya. Parang lasang butter cookies yung... Alam mo yung nakain na kayo na butter cookies. Yung tamis at pagka-butter nun. Ganun yung flavor niya. Pero creamy. Dahil nga nuts to. Tapos parang lasang gatas. Ganyan. Ayan. Hoy. Mami! Oh. Look. Ang sarap. Mr. Squirrel. Ngayon, tikman natin to. Kung maanghang. Resealable ba to? Oops! Ay, hindi siya resealable. Ano yung mga laman? Oo nga. May spices. Ayun ang pakita ko sa inyo. Ayan, may mga seasonings. Meron siyang dried dates, dried jujube okra. Ang tagdan? Labanos na green. Tapos, kamote siguro to. Ito, hindi ko alam. Ube? Ito, baka ube. May saging. Hindi ko alam kung ano to. Carrots, tsaka parang another labanos. So, tikman natin. Ito, nag-iisang okra. Wait lang. May flavor siya. Oo nga, medyo maanghang. Pero hindi naman siya super maanghang. May ano lang, kick lang. Pero, tolerable. Super tolerable. Dried jujube. Aha. Makunat. Ikakat ko to na maliliit. Masisira yung braces ko dito. Sobrang kunat. Nakunat din, pero parang apple. Purple potato, sweet potato, red jujube, banana, pumpkin, may kalabasa. Ito siguro yung kalabasa. Green radish, carrot, red carrot, okra, jackfruit. Ayun. Ano yung nakain ko? Nasa yung jackfruit? Ito, nag-iisa. At makunat na siya. Lagay ko dito. Kaya lagyan na ng macadamia. Kasi resealable. Hindi ko to makakain lahat today.
Ah, okay. Strips pala itong na-order ko. Kala ko yung square. In fairness, hindi siya ganun kaanghang. Meron ako natikman dati. Yung isang pack bibilin mo. Tapos meron pahaba, may square, may ganito. Super anghang nun, grabe. Ito sakto lang, hindi siya ganun kaanghang. Ganito naman niya. Alam ko made ng ano to made of tofu. Yeah. Made siya sa soybean. Sarap. Pag mahilig ka sa maanghang. Kaso oily siya. Medyo oily siya. Done na ako sa aking laundry. Ayan, nakadalawang batch ako. Mag-8 na pala. Iniinit ko yung niluto ni Daddy Andy. Si Sky, nagawan ko na ng food. Sky, come na. Kakain na tayo. Kain tayo. Ayun guys, katatapos lang namin maligo ni Sky. Basa pa yung buhok ko. Ayan, naglagay lang ako ng mga pimple patch sa aking mga alaga. Ito si Sky. Ay, kain tayo guys. Di ba ako nagsusuklay ha? Hayaan nyo na yan. Ang sarap ng luto ni Daddy Andy na to. Hindi kasi ako nagluluto nito dahil hindi ko alam paano magluto. Thank you Lord. Sarap, no? Sarap. Ayan, 10:30 na. Gising pa kami ni Sky. Sky, kaya na tayo. Katatapos ko lang guys maghugas ng plato. Ayan. Mga plato. And umiinom ako ng Pocari. Medyo madami na ako nainom. Parang na-half ko na siya. Ito yung pinakamalaking 2 liters to ng Pocari. Yan, inom tayo. Ubusin ko lang to. Yan nga, nagpo-Pocari ako tapos ang dami ko na iniinom na tubig. Kasi nga, baka nga dehydrated ako or kulang ako sa electrolytes kaya ako nag-cramps kagabi ng sobrang tindi, sobrang sakit na inayakan ko pa. Kanina nga kinakamusta ako ni Daddy Andy. Sabi ko ngayon naman, wala naman ako nararamdaman. Hindi naman siya masakit. Kagabi lang talaga. Anyway guys, ayan, magpapahinga na rin kami. Mag-end ako dito ng vlog. Ayan, thank you so much sa panonood. Hopefully nag-enjoy kayo. God bless. Bye-bye.